Inaasahang mararatify ang panukalang bigyan ng emergency powers ang Pangulo para suspendihin o bawasan ang oil excise tax. Isang provision lang ang pagkakaiba ng bersyon nila sa bersyon ng Kamara ayon sa Senate President. Nakatutok si Mav Gonzalez. Bukas inaasahang raratipikahan ng Senado ang panukalang bigyan ng emergency powers si Pangulong Bongbong Marcos para suspendihin o tapyasan ang excise tax sa langis. Ayon kay Senate President Tito Soto, isang probisyon lang ang pagkakaiba ng bersyon ng Senado at Kamara. We can ask the House for a paper bycam. We can ask the House to adopt the Senate version, or if they will ask us to adopt their version, depende. Tingnan natin sa period of interpellations natin. Sa panukala, papayagan ang tapyas o suspensyon sa oil excise tax kung isang buwan ang nasa $80 per barrel ang average na presyo ng Dubai crude oil. Pero ang gusto sana ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, gawing 2 linggo na lang ang paghihintay. Kailangan ma-implement agad yung suspension ng excise tax para maramdaman ka agad, immediate. Hindi yung 1 month, kasi gano'n, magtitiis pa yung kababayan natin. Tila hindi rin aniya sulit ang 20 pesos kada litrong maximum na mababawas sa presyo ng langis kung matapyas ang excise tax. Kumpara sa 136 billion pesos na mawawalang koleksyon ng gobyerno ngayong taon kung matuloy yan. Mas pabor siyang ayudahan na lang ang mga apektado kaysa bawas tax na posible aniyang mga kumpanya lang ang makinabang. Subsidy doon sa talagang nangangailangan. Kasi baka mamaya mag-subsidize tayo, ang masasubsidize mo ay malalaking corporation. Duda naman si Senador Amy Marcos na bababa ang presyo ng gasolina, krudo at LPG pag inalis ang excise tax. Ang nakikinabang sa excise tax ay yung mga importer, yung mismong nagbabayad ng excise tax. Baka hindi naman nila i-pass on sa atin yung discount. Kumbaga, naka-discount sila dyan. Baka noon mas mainam na yung VAT na lang. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.